Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 8, 2024. Patuloy pa rin nga pong umiiral sa ating bansa yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Asahan pa rin po natin meron tayong mga biglaang pagbuhos ng pagulan dito nga sa may parte ng Mindanao at sa may parte ng Visayas. At dalawang low pressure area na nga po yung monitor natin sa ngayon. Ito nga pong isa itong nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ito namang isa ay nasa labas din nga ng Philippine Area of Responsibility. At sa latest update na nilabas ng European Center sa Advanced Weather Forecast, posibleng may kasunod kaagad itong nasabing posibleng bagyo na makakaapekto sa parte ng Mindanao. At ganoon din po sa global forecast system din ay stable pa rin na magkakaroon ng posibleng bagyo at dito naman sa may parte po yan ng eastern section ng Bicol region na posibleng dumaan. Dumako muna tayo sa ating rain map animation. Dito nga po by 10 AM mamaya asahan natin may chance ng pagulan ng eastern section ng Visayas, makulimlim na kaulapan ang northern portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan natin by 1 PM to 2 PM, mainit at malinsangan pa rin po yung lagay ng panahon. Posible pa rin po tayong pumalo ng 40 to 43 degrees Celsius yung ating heat index. At pagdating nga ng alas 3 ng hapon, may tsansa ng pagulan. Dito pa rin nga po sa may northern portion ng Mindanao at makulimlim na kaulapan na asahan natin. May mga biglaang pagbuhos din ng pagulan sa parte ng Luzon, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, tuloy na nga pong tuloy-tuloy na magkakaroon ng tsansa ng pagulan dito nga sa may parte ng Northern Luzon. Dito po yan sa may parte ng Ilocos region. At asahan din po natin na makulimlim ang kaulapan sa may parte ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung posibleng sama ng panahon na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 9 bukas, asahan natin may tsansa ng mga pagulan sa parte ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 10, Friday, posible nga yung low pressure area na isa ay pumasok na po yan ng Philippine Area of Responsibility, pero malaki nga po ang tsansa na malusaw din po ito kagad. Pagdating naman po ng May 11, dito po ito pa rin yung minomonitor natin na sama ng panahon ay sa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 12 hanggang May 13, ay yan po ay posible nang pumasok ng bansa at ito nga po ay nasa eastern section ng Davao region at posible nga po ito mag-intensify na into tropical depression or mahinang bagyo. Ito nga po ay posibleng dumiretso dito nga sa may parte ng Davao, kaya asahan natin na makakaranas tayo ng masungit na panahon dahil nga dito sa posibleng bagyo. Ito nga po yung posibleng kasunod niyan na sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 15, may mga pag-ulan pa rin nga po na asahan sa parte ng Mindanao at ito nga po yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 16, ito po ay almost stationary yung low pressure area na nasa labas ng bansa. At pagdating naman po ng May 17, may mga tsansa ng pagulan pa rin sa may parte ng Luzon at extension ng kaulapan ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang magpapaulan nga po dito sa may parte ng Mindanao. Dito naman po sa Global Forecast System, at tingnan po natin yung advanced forecast ng Global Forecast System. Pagdating naman po ng May 11, ito po yung kanyang magiging senaryo. At pagdating ng May 12,
Ito po'y posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility by May 13, at ito nga po'y nasa eastern section ng Mindanao. At pagdating ng May 14, ito po'y aangat, no, dito nga sa eastern section naman ng Visayas. At pagdating ng May 15, dito naman yan patungo sa may parte ng eastern section nga po ng Bicol region. Again, kung mapapansin nga po natin, no, magkaiba nga yung prediction ng European Center at ng Global Forecast System. Pero simula po nung since 2020 ay ang ginagamit natin na mas accurate, no, ang European Center compare po sa Global Forecast System na halos nasa 80% chance accurate, no, yung kanyang mga advanced prediction. Samantalang ang Global Forecast System, no, medyo mababa na nasa 45% chance accurate po yung kanyang advanced weather forecast. Pero sa ngayon, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario nitong posibleng bagyo na makakaapekto ngayon sa ating bansa. Ulit po natin kung sakali nga po na ito'y magtutuloy-tuloy, ito nga po ang magiging kauna-unahang bagyo ngayong taong 2024 at ito'y posibleng maging si bagyong Aghon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.